Ating matatandaan na ilang beses na nating napag-usapan ang patungkol sa mga potensyal na itatransfer na mga weapon system at equipment ng Japan para sa ating bansa bilang parte ng kanilang pagtulong na mapalakas ang Philippine military sa gitna ng patuloy na banta na pinapakita ng China. Gustong palakasin ng Japan ang ating bansa dahil nakikita nilang isa tayong maaasahang kaalyado at parehong problema ng bansa ang mga panghihimasok ng China, kaya kailangan ng Japan ng kasangga sa problemang ito. Kabilang na nga sa potensyal na maitatransfer sa ating bansa na simula pa noong 2023 ibinabalita ay ang mga Type 74 main battle tanks ng Japan Self-Defense Force na kung saan bagay na bagay sa ating bansa dahil may bigat lamang ito ng nasa 38 tonelada. At napag-usapan din ang pag-transfer ng iba pang armored vehicles, ngunit hindi sinabi kung anong eksaktong armored vehicle ang pinag-uusapan dito. Samantalang ang halos sigurado na talagang may transfer sa ating bansa ay ang mga Abukuma-class destroyer escorts ng Japanese Navy na kung saan na-inspeksyon na rin ng Philippine Navy officials sa Japan at hinihintay na lang mairetiro ito sa susunod na taon dahil kasalukuyan pa itong ginagamit ng kanilang bansa. Inaasahang sa taong 2027 pa ito makukuha ng Pilipinas dahil sa susunod na taon patatanggalin ng Japan ang export ban nito sa mga offensive weapons, kaya kahit na marami na ang napag-usapan na itatransfer ng mga defense equipment ay wala pa ding dumadating at dahil ito sa export ban ng Japan. Sa taong 2027 din o hindi kaya sa susunod na taon, dadating ang mga pinangakong UH-1J Combat Utility Helicopters para sa ating Philippine Army at kapag dumating na nga ang mga ito, ay hindi na ang Army masyadong aasa sa Black Hawk helicopters ng ating Air Force dahil nakikigamit lamang ang ating Army sa ngayon. Pagdating naman sa mga brand new na mga defense equipment mula sa Japan, isa sa pinag-uusapan ngayon ay ang Type 03 Surface-to-Air Missile System at sa bagong balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo nga ito matapos ibinalitang hinahanda na ng Japan ang pag-export ng mga Air Defense Command and Control System sa ating bansa at ito ang pinakaunang beses na binenta ng Japan ang ganitong teknolohiya sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng bagong Air Defense Command and Control System na ito, makokonekta ng Pilipinas ang lahat ng mga air defense equipment tulad na lang ng radars, fighter jets at mga missile defense system sa iisang sistema lamang. Dito makikita ang lahat ng nadedetect ng mga radars tulad ng papasok na kalaban sa ating airspace at ito rin ang magkukontrol sa lahat ng missile air defense system ng ating bansa tulad na lang ng Spider Air Defense System upang pabagsakin ang nanghihimasok sa ating teritoryo. Matatandaan na rin na mayroon na tayong mga air defense radars mula sa Japan na nakumpleto na ang delivery nitong 2024 lamang at may range ang mga ito na umaabot sa 450 kilometers at lahat ng nadedetect nito ay makikita sa paparating na command and control system. At dahil nga sa halos kumpleto na ang Japanese air defense equipments natin mula sa Japan dahil mayroon na tayong Japanese radars at Japanese Air Defense Command and Control System, ang natitira na lang ay Japanese Surface-to-Air Missile System at dito na nga papasok ang Type 03 Air Defense System ng Japan. Kapag tuluyan na ngang mabili ng Pilipinas ito, kumpleto na ang Japanese-made air defense network ng ating bansa na mas lalo pang magpapatibay sa pagbabantay ng ating airspace dahil na rin lahat ng nadedetect ng mga radars ay ipapasa sa command and control system at kokontrolin nito ang mga Type 03 surface-to-air missiles upang pabagsakin ang nanghihimasok na mga kalaban. May range ang mga Type 03 ng nasa 70 kilometers na mas malawak pa kumpara sa ating mga Spider Air Defense System at ang kinagandahan talaga dito ay ang sinasabing kakayahan nitong makapag-detect ng stealth aircraft na kailangan din natin sa ngayon at may kakayahan ding pabagsakin ang mga ballistic missiles na malaking banta rin sa ating bansa. Sa ngayon, umaasa tayong magiging handa na rin ang budget ng Pilipinas
kapag tuluyan ng tinanggal ng Japan ang export ban nito sa 2026 upang agaran ng mabili ng Pilipinas ang Type 03 missile system. Samantalang sa isa pang balita, atinding narinig nitong Hunyo ngayong taon lamang na kinukonsidera din ng Philippine Air Force na kunin ang F-2 Viper Zero fighter jets ng Japan dahil nakatakda na itong papalitan ng bagong Mitsubishi F-3 stealth fighters na inaasahang imamas production sa taong 2030. Napakaganda kapag madaragdagan pa ng Japanese fighter ang air defense network ng ating bansa at kung seryoso nga talaga ang Philippine Air Force dito ay dapat umpisahan na nila ang pakikipagnegosasyon para sa mga aircraft na ito tulad ng ginawa ng Philippine Navy para sa kanilang mga Abukuma class destroyer escorts na nakatakdang darating sa taong 2027. Binasi ang F-2 Viper Zero sa F-16 ng Amerika, ngunit 25% na mas malaki ito kumpara sa ordinaryong F-16 fighter, kaya mas maraming weapons ang madadala ng Japanese aircraft na ito. Ang pangunahing purpose talaga ng F-2 Viper Zero ay magdala ng anti-ship missiles na panlaban sa mga warships at hindi upang makipagbakbakan sa mga kapwa nito fighter jets, at sa aking opinyon lamang ay medyo malabo itong makuha ng Pilipinas, ngunit hindi natin alam at baka makuha nga ito ng ating bansa, depende na rin kung gugustuhin talaga ng Philippine Air Force.